Ayun na, muli. Nagbabalik po yung lingkod, guys. Ayan, isang mapagpalang araw gabi sa ating lahat. Ang ating topic ngayon, ito ay ipagpapatuloy lang natin yung aking last upload kagabi patungkol kay M. At ito hindi na nakapagpigil si Ma'am Ana Rita dahil syempre asawa niya ang kinakalagkad dito ni M. Na di umano ay sabi daw ni M, ang asawa daw ni Ma'am Ana Rita ay may gusto sa kanya or may pagnanasa sa kanya. Kinikwento ni M doon sa ibang mga founder. Kasi ang tanong, bakit nagalit sa iyo si Tonyo, yung asawa ni Ma'am Ana Rita? Yun daw ang tanong. Ang sagot naman daw ni M, kasi may gusto sa akin ang asawa ni Ma'am Ana Rita at katunayan ay gusto akong tabihan. Gusto daw siyang ganunin. Alam nyo na yun, ganunin. So, sino ba namang asawang babae ang matutuwa? Kaya yung kalandakan kinikwento sa mga admin founder na itong si M ay kinikwento niyang ang asawa daw ni Ma'am Ana Rita ay may gusto sa kanya. Ay siyempre, hindi na nakapagpigil si Ma'am Ana Rita. Pwede niyo papanoorin yung aking sinundan ng video na to. Ito na guys, pagpapatuloy natin. Kasi naputol kagabi at hating gabi na kasi, alas 12 na yata yun ako nag-upload. Ito na, kaputol. Ito na. Kung wala nagkwento tungkol sa asawa ko na may gusto sa inyo, sa idol nyo, na imposible. Itong kwento na totoong nangyayari. Okay? Pumunta ang asawa ko sa Naga. Dahil ni-record niya yun, nung dinala ng asawa ko doon, late siya dumating, di ba? Kaya nagalit yung asawa ko, bakit siya late dumating? Tapos na sa hotel gusto, kaya binigyan kita ng 2 days doon sa hotel. Binayaran ko, di ba? Tapos, tumatawag ka sa akin dito sa Amerika na humingi ka naman ng pera sa akin. Aminin mo, huwag ka magsinungaling kasi pwede kitang kasuhan. Na gusto mo, pada ka naman ulit ng pera para mag-extend ka another day. Sa ibang hotel room yung asawa ko at saka si Jerome na brother in law ko. Paano yung gawin ng kwento na may gusto yung asawa ko sa iyo? Sabihin mo nga, magpalit tayo ng cash ng dalawa, magharap tayo sa abogado kung sino nagsabi ng totoo. 24 years, I'm married. 25 years ko na, 1 year before I married, wala talaga, sobrang bait ang asawa ko. Gawa ng kwento na may gusto sa inyo. Sino ang malandi, di ba ikaw? Pumunta ka ng Bacolod, di ba? Ako nagpamasahe sa'yo pumunta ng Iloilo. Binigay ko pa kay Kalingap Dan, binigay ni Kalingap Rabsyo ang pera. Pumasahe sa Bacolod, punta ka ng Iloilo para tulungan ka para makita yung kapatid mo. Nung dumating ka sa Bacolod, ano nangyari? Nagustuhan mo yung pamangkin ko, di ba? Yung lalaki. Gusto mo pamangkin mo lalaki, di ba? Lumabas yan sa issue noon. Pilit kang tinatakpan. Nung natulog kayo sa hotel, pinilit mo, ang pamangkin ko kwento sa akin, natulog yung pamangkin ko sa baba ng kama, sa taas, anong ginawa mo? Umalik ka sa kama, bumaba ka doon sa sahig, dinabihan mo sa matulog, kaya gusto mo siyang katabi. Kaya kung sino bang malandi, sino ha? Sabihin mo, bata ka pa lang, may story ka, kaya uminto ka sa mag-aaral. Tapos yung pamangkin kong lalaki, akit mo. Tapos, marami si Temoris, marami si ebidensya dyan. Tapos ngayon, magawa ka ng kwento na may gusto yung asawa ko sa iyo. Hello! Who are you? Ha? MCF? Yan. Ay, M. Ito naman, 15 years old, totoo, sinabi mo yung asawa na nga. At ang katsat po dito, kapitbahay. And ito na nga, ginagapang yung pamangkin ni Ma'am Ana Rita. Pero before, may issue na rin kapangan. Yung club team natin nabihan, ginapang doon sa ibang bansa. Tapos pinakakaladakan na ang asawa daw ni Ma'am Ana Rita ay may gusto sa kanya. Ngayon, kapal na mukha ni Emma, no? Sinungaling. Sa totoo lang. Magaling siyang gumawa-gawa ng kwento. Para lang siya ay bumango. Bakit? Marami pa rin yung nagtitiwala at naniniwala sa kanya. Pero ang dami ng issue nito. Sobrang daming issue. Issue sa kapirahan. No? Ang daming issue. Kung ito hihima-himayin lang natin. Tuloy natin guys. Nanawagan ako, imbestigahan yung babae na yan. Ang dami. Tapos, marami si Temoris, marami si ebidensya dyan. Tapos ngayon, magawa ka ng kwento na may gusto yung asawa ko sa iyo. Hello! Who are you? Ha? NCF, nanawagan ako, imbestigahan yung babae na yan. Ang dami niyang kalukuhan. Ang dami siyang niloko. Marami siya. Tingnan mo si Awa Almasan. Napakahimik na tao. Siniraan nyo. Naku. Si Termore, sinisiraan nyo. Ako, siniraan nyo. Naku. Alam mo, lahat ng mga supporter mo, lahat ng mga pondo, sinisiraan ako, nahimik ako. Pero ngayon, hindi. Hindi ako papayag pag hindi ko matapos yung kaso ko sa inyo. Nako. Yan ang maganda.
Ano pa bang dami ng issue? Mga paninira. Yung kung merong butas talaga, Ma'am Ana Rita, at hindi na maganda or below the belt na talaga yung mga ginagawa nila, pwede nyo po sampahan ng kaso. Legal process. Ganun lang yun para matigil. Pero ito na, nananawagan doon sa school ni M. Imbestigahan. Kasi puro issue po. Ano ba klaseng school yan? Ano ba klaseng school yan? Bakit sila kumukuha ng mga ambassadors na ganyan? Na ma-issue? No? Nananawagan si Ma'am Ana Rita doon sa school ni M. Imbestigahan ninyo. Kumuha kayo ng karapat-dapat na maging ambassadors na ito ay walang issue pagdating sa pera, sira. Sa bagay, kung hindi naman lumalabag doon sa school, sa mga rules ng school, wala namang problema. Kaya lang, ang dala-dala nito ang school, ang dami nitong issue CM. Kasi ako, paano ba, buo ang community mo, ano buo ang world war, di ba? Binuo ko yung USA, binuo ko yung mahina signal. Pati yung sino mga pang nagloloko yung signal ni Mama. Sila. Pero kusang loob akong umalis. Kung alam mo, kita, pumunta ako ng Istanbul, Turkey, nag-tour ako, namasyal ako, tinatawagan kita, kasama mo pa yung si Brown Eyes, di ba? Sa sasakyan ka, sinabi ko sa iyo, ayusin mo ang mga community mo. May brown eyes. Ang daming lalaki nito. Alam mo, sa totoo lang, yung paggawa-gawa niyo ng love team, nito na M, nakumuha ng lalaki, and then nagsasariling sikat. Doon, parang lumalabas, pinagkakakitaan niya yung lalaki, itong si bakla yata ito eh. Yung yam-yam. Oh. Kinakalakal ka, boy. Kinakalakal ka ni M. Pero, magaling si M pagdating sa kapirahan. Hindi niya iniisip yung mga taong naging instrumento para siya umangat o nagkaroon, iniisip niya, yung samahan ba? Yung mga taong tumulong sa kanya, hindi siya doon focus. Nakapokus siya sa kung saan siya mayroong kabig na pera. Kung sino yung mahigit na mapapakinabangan niya. Ang dami na niya kaaway. Kaya deserve din niya na siya binabanatan. Sa totoo lang itong si M. Deserve niya na siya ay nirarat-rat. Dahil hindi siya nagtatanda. Hindi niya napapahalagahan yung mga binigay na pagpapahalaga ng ibang tao, ng mga tumulong sa kanya, kung paano siya umangat, kung paano siya nagkaroon, and paano siya nagkaroon ng YouTube channel. Yun, pasasalamatan natin. Ako, ang mga viewers, talaga, sa totoo lang. Kaya minsan pagka yung, hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan yung mga viewers, yung mga nanonood sa akin, kahit yung i-share, malaking bagay po. No. Pero dito, nakikita ko kay M, deserve niya talaga na siya ay usigin, no, batikusin. Kasi siya mismo yung gumagawa ng kwento laban dito sa asawa ni Ma'am Ana Rita, na pinalalabas niyang ang asawa ni Ma'am Ana Rita ay mayroong gusto sa kanya. At nagalit daw sa kanya. Ayon sa kwento niya, doon sa screenshot, may hawak tayo screenshot. Ayon doon sa kwento, kaya raw nagalit si Ma'am Ana Rita, ang asawa ni Ma'am Ana Rita sa kanya dahil gusto raw siyang tirahin. Alam niyo yon, gusto siyang gamitin. Alam niyo na yon. Kaya hindi raw niya pinagbigyan. No? Pero lumabas yung katotohanan. Noon pa naman, alam na rin namin to. May naitimbre na rin sa amin na ito, yung pamangkin ni Ma'am Ana Rita ay ginapang din ito. Tinabihan sa kama, sa higaan, sa baba. And bukod yan, kasagsaga kasi putok yung balita, yung kalab team niyang tinabihan doon sa ibang bansa na sinigaw ng sponsor na nangunang-unang tumabi itong sa M. Ito din, alam na yung kasabayan din ng issue yun. Alam na rin namin yung balitang tinabihan, ginapang, or tinabihan sa higaan ang pamangkin ni Ma'am Ana Rita. Hindi lang namin yan isinama sa issue. No. Pero sabi ko nga, dahil ayaw kong ako pagmumula ng kwento, so si Ma'am Ana Rita na lang yung nagsalita. Ito na. Kaya susundan lang natin. And sigaw din ni Ma'am Ana Rita dito na 15 years old ay may asawa na siya. Totoo naman yun talaga. Itinatanggi lang ito ni M. Tinatanggi lang talaga nito. Kung nakikita nyo nun na may post siya, may kasama lalaki, yun na yun talaga eh. So in-edit niya yun. Dalawa caption makikita nyo doon sa edit history. Totoo. Itinatanggi lang na kung bakit marami mga syunga na naniniwala pa rin talaga dito kay M. Na pinaglululoko na sila. Isipin niyo yan, ito pa lang yung kwento na gusto raw siya ng asawa ni Ma'am Ana Rita, gusto daw siyang ganunin. Yung kwento nito na M, ay wala ko lang kung may mga tangang mga sponsor pang maniniwala dito kay M sa mga kwento niyang yan. Walang katotohanan at sino siya? Diyos ko, gusto raw siya ng asawa ni Ma'am Ana Rita. Isipin niyo, doon na lang ha, marapat ba? Kung ikaw ay may katinoan at napaka ng utak mo, ng isip mo, hindi ka magkikwento ng ganon.
na ito ay maaaring makalabas. So ngayon nakalabas, nakarating kay Ma'am Ana Rita. Ano to, balubad ang utak nito na M. Hindi ka dapat naglalabas ng kwento ng gano'n na may gusto sa'yo. Isa pa, yung sinigaw ni Ma'am Ana Rita, pamangkin mismo, ginapang mo din. Pero sa bagay, hindi natin mapapaganuhan yan dahil sanay talaga siya sa lalaki. Before pa. Dahil, ayon din sa kwento ni Ma'am Ana Rita, 15 years old, may asawa na, may kalibin yan. Mismo nanay pa kanya nagkwento eh. Doon sa kapitbahay. Ay, yung kapitbahay, nakakachat ni Ma'am Ana Rita. O, di ba? Yun, may asawa siya. Wala tayong pakialam kung may asawa. Kahit ba, 10 ng asawa niyan at may anak yan. Wala tayong pakialam doon. Pero yung kasinungalingan niya, nagumagawa siya ng kwento at pinangangalandakan ng asawa niya ay may gusto. Ito, pwede ito, sa totoo lang, pwede ito kasuhan eh. Yung hawak na screenshot, pwede susunin. Kung ako kay Ma'am, sa asawa ni Ma'am Ana Rita, kay Ma'am Ana Rita, ano yun po yan? Yung kwentong iyan, pwede yung, para ano eh, naninira, gustong siraan, parang lalabas dito ay sinisira ni M, ang asawa ni Ma'am Ana Rita, at sinasabi may gusto sa kanya at katunayan ay gusto siyang galawin. Gusto siyang ganunin. Meron tayong hawak na resibo sa may gusto dyan. Pwede natin, kung pwede lang ilabas, hingi tayo ng basbas. Kung pwede natin ilabas, hingi tayo ng basbas kay Ma'am Ana Rita. Pero ayun na, sana nga, yung panawagan ni Ma'am Ana Rita doon sa school, kasi ambassador itong si M, sana ay itong school na to, mag-isip-isip kayo, anong klaseng school yan. Kumukuha kayo ng ambassador ninyo, pero yung ganyan klaseng tao, hindi yan ang nararapat yan. Kasi punong-puno ng issue at kasinungalingan. No? Hindi yan. Ayun na. Guys, abangan nyo ako sa akin na next video. Pakiclick naman po ng thumbs up. Nasa ganun na iswak sa palasa po ni YouTube, no? At ayan na. Sana kay M magbago-bago. Oh, Egypta! Ano na? Buhay ka pa ba, Egypta? Ano to ang iyong alaga? Ikutan natin to si Egypta at balita ko yung mukha itong tumaob na. Naghingalo na, tumaob na at binabakbakan na daw ito si M. O sino kaya ang defender nito ni M ngayon? Sino ang defender nito? Buisit ka, Egypta. Ano, akala ko ikaw? Ha? Bakit ngayon? O, natauhan ka na? Ha? Natauhan ka na ang tugang ulo mo? Nako, Egypta, dahil noon, no choice ka. Wala ka kasing mapupuntahan, kaya ayaw mo bumitaw kahit nilunok mo kalaghara ni M, ha? Abangan niyo ako guys sa aking next video. Pakiclick ng thumbs up guys. Yan, maraming salamat.